Hello sa inyong lahat! Narito na naman si Mami Essie para mag-share na naman sa inyo ng isang masarap na recipe. Isang masarap na kakanin o dessert na pwedeng-pwede natin iahin sa nalalapit na holiday season. Ang ube biko kasaba. Pero bago tayo mag-umpisa, kung kayo ay nasa Facebook, don't forget to follow, like, and share. At kung nasa YouTube naman po, wag lang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. Ngayon, narito po ang ating mga kakailanganing sangkap. Sa paggawa po ng ube biko kasaba, gagamit po tayo, ito po ay saktong 1 kilo. Kaya po pag bumibili ko nito, hinihigitan ko sa 1 kilo para pag nabalatan, sumasakto siyang 1 kilo. Ginadgad ko lang po ito sa gadgaran ng cheese, hindi ko po ito piniga, pinatulo ko lang po. 2 cups na light brown sugar, 2 cups na buko, yung pong malambot ang sasabihin natin. Gagamit din po tayo ng 4½ cup na kakang gata o unang piga ng gata. At syempre po itong ating ube flavor. Sa paggawa naman po ng latik, gagamit po tayo ng 3 cups na kakang gata o unang piga ng gata. Okay, ngayon umpisahan po muna natin yung paglalatik. Ayan, heto po yung ating 3 cups na kakang gata. Gagawa po tayo ng masarap na latik. Ayan. Siyempre po, paulit-ulit na akong gumagawa ng latik. Medyo haluin lang po natin yung buo-buo kasi galing po ito sa ref. Ayan, ngayon, nasa high heat po yung aking apoy. Pagka po na-reduce na yung pinakakakanggata niya at nag-o-oil na, magbabalik po tayo. Ipakikita ko po sa inyo kung paano yung paglalatik. Ayan, pagka po ganito na nagmamantika na, hahalu-haluin po natin. Lalo po kung ang gamit natin ay hindi non-stick at yung mga kawaling sinauna na bakal. Kasi po mas madaling manikip doon. Ayan, tuyo na po yung kanyang liquid. Ayan, hahaluin lang po natin yan hanggang mag golden brown. Ayan, hindi na po natin titigilan ng halo. Ayan, pagka po ganitong brown na, papatayin na po natin yung apoy. Ayan, ilalagay na po natin, sasalain na po natin dahil po mainit po itong ating mantika o oil, masusunog po yung ating latik. Ayan, ngayon, heto na po yung ating latik. Itatabi po muna natin to at mag-uumpisa na po tayo ng pagluluto ng ube biko kasaba. Ayan. Okay, ngayon, lagay po natin itong 2 cups na asukal. Yung pong tamisa nasa inyo. Pwedeng hindi, kung yung hindi po kayo masyadong matamis kumain, huwag nyo po munang ilagay lahat. Madali naman pong tikman at saka magdagdag kung kulang. Ayan, medyo lang po ating luto-lutuin itong buko. Bago nating ilagay yung gata. Ayan, naglagay po ako ng pandan para talagang mas mabango. Hintayin lang po natin medyo mag-caramelize bago natin ilagay yung kakang gata. Ayan, pagka po ganitong natunaw na yung asukal at medyo naglapot na din po. Kasi mayroong kakaibang sarap pagka po ganito yung ginawa natin. Ayan, lalagay na po natin itong ating 4½ cup na coconut cream o unang piga ng gata. Ayan. Liligyan po natin ng ube flavor. Para po talagang, ito po kasi napaka lasa ng pagka-ube niya talaga. Ayan,
Ayan, paglalagay po ng ube flavor, depende po sa inyo kung maganda na sa mata nyo, ay okay na po yun. Medyo lang po ating pakukuluin ng bahagya bago natin ilagay yung ating kasaba. At doon na po tayo mag-uumpisa ng paghahalo. Ayan, pagka po ganitong kumukulo na, ilalagay na po natin tong ating pinatulo na kasaba. Ayan, ngayon, uumpisahan na po natin yung pagpapakunat. Ayan. Yung pong tamis, nasa inyo po iyon. Pwede po nating tikman. Kung matabang, pwedeng magdagdag. Kung natatamisan, pwedeng magbawas. Ayan, ganyan lang po, tuloy-tuloy lang po yung ating paghahalo hanggang ma-absorb nung kasaba yung ating nilagay na kakanggata. At dire-diretso lang po iyon hanggang sa kumunat. Ayan, pagka po ganyan na yung pong liquid ay nasipsip na po ng ating kasaba, yung pong ating apoy ay ilalagay na po natin sa medium to low heat hanggang sa kumunat at maluto yung ating kasaba. Ayan, nakita nyo po, di po ba makunat na? Pero siguro mga 5 to 10 minutes pa natin itong hahaluin sa medium to low heat lang po na apoy hanggang wala na po kayong makikitang yung po bang puti-puti sa kamuting kahoy. Ayan, oh. Diba, makunat na. Ayan, mga 5 to 10 minutes pa ay okay na po ito. Hahanguin na po natin. Ayan, pagka po ganyan kasing hindi na halos sumuhahawa sa kawali. O, ayan, ganyan. Ibig lang pong sabihin nito ay talagang paluto na po ito. Ayan, pagka po ganito na, ayan, talaga namang hindi na po siya humahawa sa ating pan. At hindi na din po halos lumalaglag tong ating nasa panghalo o sandok. Ngayon, papatayin na po natin ang apoy at ready na po ito para sa isang masarap na merienda. Ayan, lumalabas-labas na din po yung sarili niyang langis. Dahil po syempre sa gata. Ayan, okay na po ito. Patayin ko na po ang apoy. Ngayon, heto na po yung ating serving bilao. Liligyan ko lang po ito ng oil. Ito po yung aking pinaglatikan. Ayan. Ngayon, liligyan na po natin siya. Ito, napakakuna talaga. Ayan. Itsura pa lang po talaga namang katakam-takam na. Ayan, ngayon po atin na pong ipaplat. Ayan, talaga naman pong napakakunat. Ayan, heto na po ang ating ube biko kasaba with matching buko pa, talagang napakasarap. Ngayon, slice na po natin. Ayan, talaga namang makunat. Ayan, lagyan na po natin ng toppings. Yung pong toppings, nasa inyo po iyon. Kung ano yung gusto nyong ilagay na masasarap pa yung ating biko kasaba. Ayan, ganyan lang po. Kasi po, kaya ganyan yung aking paglalagay. Meron pa po akong ilalagay na ibang toppings. Pero, syempre, pa-optional lang po iyon. Ayan, syempre po, pagkasaba, masarap din pong partner ang
cheese. O, di po ba? Talaga namang yummy. Ayusin na lang. Ayan, heto na po ang talaga namang, di po ba itsura pa lang talagang napakasarap na ube biko kasaba na pwedeng nating iyahin, lalo po pagkaraan ng Christmas, ang New Year, kailangan po marami tayong kakanin dahil yun na po yung kasabihan ng mga matatanda. O di po ba, gawin nyo na po ito, madali lang po naman at siguradong maiibigan ng inyong pamilya. Di ba? O, paano po? Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag lang kalimutang mag-likes and don't forget to share and subscribe. Bye-bye!